Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang pagkakaroon ng supling ay pangarap ng kahit na sinong mag-asawa. Para sa iba, ito ay nagsisilbing batayan upang masabi na isa silang buo at masayang pamilya. Ngunit paano kung ang supling na inaakala mo na magbibigay sa iyo ng tuwa ay siya palang magdudulot ng hindi inaasahang pangyayari sa iyong buhay? Matatawag mo pa din kaya itong biyaya? Dear Papa Dudut, isang magandang gabi po sa inyong lahat. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Agnes. 43 years old at kasalukuyang naninirahan sa probinsya. Laking Manila ako ngunit ang aking napangasawa ay taga-probinsya. Kaya naman nagdesisyon kami na dito na lamang manirahan. Kasama namin dito ang kanyang mga pamangkin na siya naman pong mga avid listeners ninyo. Nang malaman nga nilang may ganito kang programa ay agad nila akong hinikayat na sumulat sa inyo upang maibahagi ang isa sa mga hindi ko makakalimutang kwento. Ilang taon pa lamang kaming kasal ng aking asawa nang mangyari ito, Papa Dudut. Ako po ay hindi pinagkalooban ng Diyos ng kakayahang magdala ng bata sa aking sinapupunan. Opo, bawag ako nang malaman ko ang bagay na ito ay grabe. Ang lungkot na aking nadama. Dahil sinong babae ba naman ang matutuwa kung malalaman mo na hindi mo kayang bigyan ng anak ang iyong asawa? Bagaman at lagi namang sinasabi sa akin ang aking asawa na hindi ito importante sa kanya ay hindi ko maiwasang mainggit sa mga kababaihang buntis na aking nakikita. Pakiramdam ko ay kulang ang aking pagkatao at ang aming buhay dahil sa hindi ako magkakaroon ng supling. Alam niyo yung pakiramdam na para bang may kung anong pangungulila sa iyong puso. Ganon ang madalas kong maramdaman sa tuwing naiisip ko na kailanman ay hindi ako makakahawak ng isang bata na bunga ng pagmamahala namin ng aking mister. May mga pamangkin naman siya na madalas ay paalagaan sa akin, ngunit iba pa rin kasi sa pakiramdam na may tatawag sa iyong mama. Dahil nga sa ganitong pakiramdam kaya tuwing gabi kada uuwi ang aking asawa sa maghapong pagtatrabaho ay madalas niya akong maabutang lumuluha habang pinagmamasdan ng mga pinsan niyang may mga hawak na baby. Wala naman siyang magawa kundi ang hagkan lamang ako at tahimik na makidalamhati sa akin. Ilang taon din na ganun ako hanggang sa dumating ang panahon na unti-unti ko na ring natatanggap ang katotohanan na wala akong kakayahang magbuntis. Kahit papaano ay nakakaya ko nang makakita ng mga kababaihang may daladalang mga bata at hindi na ako masyadong nakakaramdam ng inggit. Tatanggapin ko na sana ang ganitong sitwasyon naming mag-asawa ngunit biglang dumating sa aming buhay si Isabel. Hindi niya po tunay na pangalan. Galing kami noon sa isang kasiyahan at pauwi na sana sakay ng aming sasakyan. Masaya kaming nagkwekwentuhan nang bigla na lamang
may tumakbo sa gitna ng aming daraanan. Mabuti na lamang at nakapreno ang aking mister bago pa man siya mabangga sa aming sasakyan. Buwaba naman agad kami ng aking asawa upang tignan kung ano ang muntikan naming mabangga. Nagulat kami parehas nang masilayan ng isang batang babae na nakaupo sa may kalsada habang naluluhang nakatingin sa amin, Papa Dudut. Nilapitan ko siya upang tanungin kung ayos lang ba siya, ngunit tinignan lamang niya ako at hindi naman sumagot. Dito ko napansin ang kanyang itsura. Madumi ang kanyang dress na suot maging ang kanyang buong katawan. Tila hindi din nasusuklayan ang mahahaba at kulot nitong buhok. Ang bilugan nitong mga mata ay halatang takot na takot at mahigpit ang pagkakayakap nito sa kanyang hawak na manika. Tinignan ko naman ang aking asawa at sinabi dito na dalhin namin sa malapit na paggamutan ng bata na siya namang agad niyang sinang-ayunan. Pagdating namin sa klinik ay agad siyang tsinek ng doktor doon at ginamot ang kanyang mga sugat. Wala naman daw anumang pinsala sa kanya bukod sa mga pasang nakita sa kanyang katawan. Alanganin pa kaming tinanong ng manggagamot kung kaano-ano namin ang batang ito, kaya naman sinabi namin na natagpuan lamang namin ito sa kalsada noong bigla itong tumakbo sa aming daraanan. Tinignan pa nito ang bata bago bumulong sa amin na mukha daw minamaltrato ang bata, kaya naman mas mabuting dalhin namin ito sa kinakaukulan upang mapanagot ang sinumang gumagawa nito sa kanya. Sinunod namin ang kanyang bilin at dinala namin po ito sa pulisya. Ayon sa kanila, sila na daw ang bahalang mag-turn over sa bata sa child care center kung saan ito pansamantalang dadalhin. Nakatingin lamang sa amin ang batang babaeng yun hanggang sa makaalis kami ng aking asawa sa istasyon. Bagaman at pagod ang aking katawan ay hindi ako makatulog. Naisip ko kasi ang batang babaeng yon. Hindi ko alam kung bakit, ngunit tila may kung ano akong nararamdaman sa kanya na para bang humihila sa akin, kaya naman hindi siya mawala sa aking isipan. Nag-alala din ako sa maaaring mangyari sa kanya, lalo pa nga at bata pa siya. Tansya ko noon ay nasa mga 7 o 8 taong gulang pa lamang ito at wala pang kaalam-alam sa mundo. Nakaramdam din ako ng awa dito dahil sa murang edad nito ay nakakaranas na ito ng pang-aabuso. Hindi palagay ang aking kalooban. Nadadalhin lamang ito sa child care center, kaya naman kinausap ko ang aking asawa na kung maaari ay bisitahin namin ang bata upang masigurado na nasa maayos na lugar na ito. Pumayag naman ang aking mister, kaya naman kinaumagahan ay bumalik kami sa istasyon ng pulis, ngunit pagdating namin doon ay kinuha na daw ito ng mga representante ng child care center sa aming probinsya. Mabuti na lamang at nahingi namin ang address ng naturang center at agad itong pinuntahan, Papa Dudut. Pagdating namin doon ay nakita namin na maayos naman ang lugar na pinagdalhan sa bata. Kinausap naman kami ng direktor dito at sinabing base sa kanilang pagtatanong ay nakatira ang batang ito sa kanyang mga tiyahin, ngunit minamaltrato siya ng mga ito. Batay sa mga sabi-sabi ng mga kapitbahay ng tiyahin ng bata. Tila laging takot ang mga kamag-anak nito sa kanya sa hindi malamang dahilan, na minsan ay nauwi na nga sa pananakit dito. Kaya naman balak umano ng center na maghanap na lamang ng aampon sa batang babae dahil ayaw na din daw itong kunin pa ng kanyang tiyahin at wala na din naman silang balak pang ibalik ito sa poder nito. Napatingin naman agad ako sa aking asawa. Tila na gets naman niya ang nais kong ipahiwatig, kaya naman tinanong agad namin kung ano ang mga kailangang papeles upang legal na maampon ang batang babaeng ito. Hindi ko kasi maintindihan sa aking puso, ngunit kahit pa nga hindi ko ito kadugo
o kakilala ay magaan ang loob ko sa kanya. Parang nakikita ko sa kanya ang pagkakaroon ko ng pagkakataon na maging isang ina. Matapos naming makuha ang mga kailangang dokumento ay agad naman namin itong inasikaso ng aking asawa. At ilang buwan nga lang ay nakakuha na kami ng karapatang maampon ang bata na pinangalanan naming Isabel. Sobrang saya ko talaga ng mga panahong yon dahil sa wakas ay may matatawag na akong anak. Kahit pa nga hindi ito nanggaling sa aking sariling sinapupunan. Nung una'y mailapa sa amin si Isabel ngunit nang lumaon ay naging palagay na din ang kanyang kalooban sa aming mag-asawa. Tahimik lamang na bata si Isabel. Marahil ay dala na rin ng kanyang naranasang pang-aabuso. Kaya naman napakabihira niyang magsalita. Hindi din siya mahilig makihalubilo sa ibang bata at kontento na siya na nasa kanyang kwarto habang nilalaro ang kanyang manika na dala-dala niya noong una namin siyang nakita. Ewan ko ba kung bakit ngunit may kakaiba akong nararamdaman sa manikang dala-dala ng aking anak-anakan. Para may something dito na hindi ko may paliwanag. May mga pagkakataon na kapag tinitignan ko ito ng matagal ay nakakaramdam ako ng bigat sa aking katawan sa hindi malamang kadahilanan. Kaya naman mas gusto ko sana noong labas siya na hindi kasama ang manika upang hindi lamang dito umiikot ang mundo niya. Kapag nakukwento ko naman sa aking asawa, ang nararamdaman ko ay natatawa lamang ito. At sinasabing baka naman daw kasi kung ano-ano lamang ang naiisip o naririnig kong mga nakakatakot na bagay, kaya naman pati ang manika ay pinagdudahan ko na. Bagaman at hindi naman ako kumbinsido sa kanya, ay sumang-ayon na lamang ako sa kanyang sinasabi. Ang iniisip ko na lamang noon ay ang aking kagalakan na sa wakas ay may maituturing na kaming anak ng aking asawa. Ngunit totoo din pala talaga ang kasabihan na minsan ang katuwaang ating nararamdaman ay maaaring may kapalit na kalungkutan o panganib. Nagsimula ang lahat ng kababalaghan na aking naranasan nang minsang maulinigan ko si Isabel sa kanyang kwarto na tila may kausap. 2 tinig talaga ang naririnig ko kaya naman ang oras na yon ay nagtaka ko kung meron bang pinapasok na bata ang aking anak-anakan na hindi ko nalalaman. Nakikinig lamang ako sa kanilang pag-uusap ngunit nagulat lamang ako nang bigla na lamang umiyak si Isabel na akala mo ay nasasaktan. Agad-agad kong binuksan ang pintuan ng kanyang kwarto at doon ay nakita ko ang kalmot sa kanyang mga braso. Ngunit ang hindi ko may paliwanag noon ay mag-isa lamang siya doon, Papa Dudut. Kaya sino ang gumawa nito sa kanya, wala naman siyang ibang kasama bukod sa manikang nasa harapan niya. Agad ko siyang nilapitan at tinanong kung ayos lamang siya at kung sino o ano ang may gawa ng kalmot na yon sa kanyang braso. Umiyak lamang siya at hindi nagsasalita. Hindi ko naman na siya pinilit pang magkwento dahil halata naman sa kanyang itsura na natatakot ito. Napatingin naman ako sa manikang nasa gilid niya. Binuhat ko ito at iaayos sana nang mapansin ko sa bandang mga daliri nito ang tila bakas ng dugo. Bago ko pa man ito masipat ng maigi ay inagaw na ito sa akin ni Isabel. Nagulat man ako sa kanyang ginawa ay hindi ko na siya pinagsabihan pa dahil mas lumamang ang awa ko sa kanya. Niyakap ko na lamang siya na parang sinasabi dito na ayos lamang ang lahat. Nang medyo kumakalma na siya ay saka ko ginamot ang kanyang sugat at pinatulog na siya. Kinausap ko ang aking asawa ukol sa nangyari kay Isabel at maging siya ay nabahala. Hindi lang pala ako ang nakaramdam ng kakaiba sa manikang yon, Papa Dudut. Maging aking mister ay may napapansin na kakaiba dito.
Kaya naman kahit alam namin na ayaw ni Isabel sa pagkawalay sa kanyang manika, ay kinuha namin ito habang natutulog siya at tinago muna ito sa aming kwarto. Matapos naming masigurado na nailagay na namin ito sa ligtas na lugar at hindi agad mabubuksan o makikita ni Isabel, ay nagpasya na kaming magpahinga. Nasa kalagitnaan na ako ng aking pagkakahimbing nang makarinig kami ng aking asawa ng kalabog mula sa lugar kung saan namin itinago ang manika. Parehas kaming napabalikwas at agad na tsinek ang lugar na yon. Hindi kami makapaniwala nang makitang bukas na ang cabinet na pinaglagyan namin dito at wala na sa loob ang manika. Bukas din ang pinto ng aming kwarto. Nagkatinginan kaming dalawa bago nagpasyang pumunta sa kwarto ni Isabel. Wala naman kaming napansin na kahit na anong kakaiba sa kwarto niya. Kung paano namin ito iniwan kanina ay ganon pa din namin ito nadatnan. Nilapitan ko si Isabel na ngayon ay nakatalakbong ng kumot. Dahil masyadong mahigpit ang pagkakatalakbong niya, ay natakot naman ako na baka hindi siya makahinga, kaya naman tinanggal ko ito. Ngunit pagkatanggal ko nito ay hindi ko napigilang magpakawala ng isang gulat na sigaw. Dahil mula sa ilalim ng kumot na yon ay nakatingin sa akin si Isabel. Dilat na dilat ang mga mata nito at matiim na akala mo ay galit ang titig niya. Lumapit naman sa akin ang aking asawa upang tignan ang dahilan ng aking pagkabigla. Maging siya ay tila nakaramdam din ng takot nang makita ang itsura ni Isabel. Hindi siya nagsasalita. Nakatitig lamang siya sa amin. Kaya maya pa nga ay parang wala ito sa sariling bumangon. Ngunit ang ikinabigla namin ng aking asawa ay ang paraan ng pagbangon nito. Hindi man lamang ito humawak sa kama at parang binuhat nito ang kanyang sarili upang makaupo. May kinukuha din itong kung ano sa ilalim ng kumot niya. Mas lalo kaming natakot ng asawa ko nang makita na ang inaabot niya mula dito ay ang manika na kanina lamang ay kinuha namin sa kanya. Inupo nito ang manika sa kanyang mga binti at tila katulad ni Isabel ay nakatingin din sa akin nang matiim ang manikang yon. Parang tumatagos sa aming pagkatao ang kanilang mga tingin, Papa Dudut. Alanganin naman akong ngumiti kay Isabel. Umaasang makakausap ko siya ng maayos. Tinanong ko siya kung ayos lang ba siya at paanong napunta sa kanya ang manikang yon, ngunit ngumiti lamang ito sa akin na para bang nang uuyam. Nung medyo nakabawi na ako sa aking pagkabigla ay lumapit na ako sa kanya at tinangkang hingin sa kanya ang manika. Bigla namang sumigaw si Isabel, ngunit ang boses nito ay ibang-iba sa usual na boses niya na mahina lamang at parang nahihiya. Ang boses na lumabas sa kanya ay parang hindi nanggaling sa isang tao lamang kundi sa dalawang nilalang. Napatras ako nang bigla na lamang siyang tumayo at galit na galit akong itinuro. Nagiba din ang kanyang muka at nagkaroon ng kulubot na parang sa matatanda sa pagitan ng kanyang noo. Nagsalita ito gamit ang malalim na boses at sinabing hindi niyo ako mahihiwalay sa batang ito. Habang buhay kaming magsasama at walang sino man ang makakahadlang sa akin sa pagsama sa kanya sa aking kinakalagyan. Halos maiyak na kami ng aking asawa nang marinig namin ang mga sinambit na ito ng sinumang nilalang na nasa katauhan ni Isabel. Nang magtangka itong suguring kami ay doon na kami lumabas ng kanyang kwarto. Agad naming sinarado ang pintuan upang hindi ito makalabas. Rinig namin ang malulutong na halakhak ng nilalang na yon na para bang tuwang-tuwa ito at takot na takot kami sa kanya.
Magdamag lamang kaming nakabantay sa pintuang yon sa takot na makalabas ito at saktan kami, Papa Dudut. Pagkasikat ng araw ay saka lamang kami umalis doon. Pinakaramdaman muna namin ang loob ng kwarto na yon. Nang wala na kaming marinig na ingay ay saka namin dahan-dahang binuksan ang pintuan. Nakita namin na mahimbing na natutulog si Isabel sa kanyang kama, na para bang walang nangyari noong nakalipas na gabi. Naramdaman marahil nito na may mga tao sa loob kaya naman pupungas-pungas itong bumangon. Tila nagtataka pa itong tumingin sa amin bago nagtanong kung bakit naroroon kami sa kanyang kwarto. At bakit parang tatakot kami nang masigurado naming wala na ang kagabing nilalang na nasa loob ng kanyang katawan, ay agad namin siyang niyakap, Papa Dudut. May pagtataka sa kanyang mukha ngunit yumakap din naman siya pabalik sa amin. Wala na ang bakas sa kanya ng sinumang nilalang na tila umangkin sa kanyang pagkatao. Hindi naman na muna namin tinangkang kunin ang kanyang manika at baka maulit na naman ang nangyari sa amin kagabi. Tinanong ko naman si Isabel kung saan niya nakuha ang manikang hawak-hawak niya. Nakangiti naman itong sumagot na ibinigay daw ito sa kanya ng kanyang mama bago ito pumanaw. Dagdag pa nito na ang bilin daw sa kanya ng kanyang mama ay huwag na huwag niyang ilalayo sa kanya ang manikang yon. Nag-isip kami ng aking asawa ng paraan kung papaano namin makukuha ang manikang hawak ni Isabel at madala ito sa tamang tao na siyang maaaring makatulong upang malaman namin kung ano ang meron dito. Nagtanong-tanong kami sa aming mga kakilala ngunit tila ayaw ng mga ito na masangkot sa aming problema. Dito na naisipan ng aking asawa na magtungo sa ibang bayan upang sadyain ang kanyang kakilalang pare. Sa lugar kasi namin ay mga pastor lamang ang makikita at hindi kami sigurado kung matutulungan nila kami kaya naman minabuti naming ipagsapalaran ang aming kalagayan sa mismong pare. Isang araw na pagluwas din ang kailangang gawin ng aking asawa. Hindi naman ako maaaring sumama dahil walang magbabantay kay Isabel. Hindi na namin siya maaaring akayin kung sakali patungo doon dahil baka sa kalagitnaan ng biyahe, Papa Dudut, ay magkaroon na naman ng hindi inaasahang pangyayari sa kanya. Kaya naman kahit kabado akong maiwang mag-isa sa bahay kasama niya, ay tinatagan ko na ang aking kalooban. Hindi ko naman pinahalata kay Isabel na natatakot ako at ginawa ko pa din ang mga usual na ginagawa ko kapag naiwan kaming dalawa doon. Noong una ay ayos naman ang lahat at wala nang kakaibang mga pangyayari. Ngunit pagdating ng kinabukasan ay napansin ko na may kakaiba na namang kinikilos ang aming anak-anakan. Alam niyo yung pakiramdam na sa bawat kilos mo ay nagmamasid sa iyo. Ganon ang pakiramdam ko noong naglilinis ako ng aming bahay. May matandang nakasunod sa akin at tuwing lumilingon ako ay tanging ang naglalarong si Isabel lang naman ang aking nakikita. Sa tuwing titingin ako sa kanya ay ngingiti lamang ito nang makahulugan sa akin. Ayoko namang takutin ang sarili ko. Kaya naman hindi ko na lamang ito pinagtuunan pa ng pansin. Nang matapos na ako sa aking ginagawa sa kusina ay tutungo na sana ako sa aking kwarto upang maglinis. Ngunit paglingon ko sa aking likuran ay nakita kong nakangiti sa akin ang aking anak-anakan. Nang makita nitong tila nagulat ako sa kanya ay tatawa-tawa lamang ito habang nakatitig pa din sa akin.
Alis na sana ako noon pero humarang siya sa aking daraanan. Medyo nainis pa nga ako noon dahil gustong gusto ko na talagang makatapos sa mga dapat kong gawin para makapagpahinga na rin ako. Dahil wala pa akong maayos na tulog matapos ng karanasang kong yon. Tinangka kong muling umiba ng direksyon upang lampasan siya. Ngunit muli na naman itong humarang sa akin. Dito na ako hindi nakapagpigil at galit na tinanong siya kung ano ang kanyang problema upang harangan ako. Akala ko ay titigil na ito matapos kong magalit ngunit tila mas lalo pa ako nitong prinovoke. At nag-make face pa sa akin na parang nalulungkot habang ang likurang bahagi ng kamay niya ay kunwaring pinupunasan ang gilid ng kanyang mga mata. Nagpupuyos na ang aking mga damdamin ng mga oras na yon dahil naghahalo na ang pagod at inis sa mga nangyayari. Napansin naman yon ni Isabel at doon ay humalakhak ito. Pagkarinig ko ng kanyang tawa ay nawala ang lahat ng aking galit at napalitan po ito ng takot. Katulad kasi ito ng halakhak niya noong gabing una naming naranasan ang kanyang kakaibang kilos. Malalim ito at hindi galing sa isang batang katulad ni Isabel. Sa takot ko na rin ay binalya ko na si Isabel at agad na tumakbo sa kwarto naming mag-asawa. Sinigurado kong ilak ang pintuan bago ako naupo sa kama. Hindi ko malaman ang aking gagawin. Ayokong lumabas sa silid na yon sa takot na baka kung ano ang gawin sa akin ng nilalang na yon. Lalo pa nga at ako lamang ang naroroon. Habang nasa loob ako ay naririnig ko ang hagik-hik ni Isabel habang pabalik-balik itong nananakbo sa may hallway malapit sa may pintuan. Ilang beses din po nitong marahas na tinangkang buksan ang pintuan ng aming kwarto. Mangyak-yak na ako ng mga oras na yon dahil hindi ko talaga alam ang aking gagawin. Sa isip ko noon ay napapadasal na lamang ako at napapatanong kung bakit nangyari sa akin ang ganitong bagay. Samantalang ang ninanais ko lang naman ay magkaroon ng supling. Napayuko na lamang ako at sinubsob ang aking mukha sa aking tuhod. Umaasa na matapos na ang bangungot na yun. Nasa ganon akong posisyon nang marinig ko ang unang 3 mahihinang katok sa pintuan. Pagkatapos ng katok na yon ay sinundan ito ng tila ng uuyam na pagtawag sa akin ni Isabel ng mama. Ilang sandali pa ay mas lumakas ng lumakas ang mga katok nito. Kasabay ng pagbanggit ng aking pangalan na tila galit na galit na. Papadudot ng mga oras na yon ay para akong mababaliw sa sobrang takot na aking nararamdaman. Ang nagawa ko na lamang ng mga panahong yon ay takpan ang aking mga tenga upang hindi ko marinig ang kanyang nakakakilabot na pagtawag sa akin. Nagtagal siguro ang ganitong sitwasyon ko ng mga ilang oras bago tuluyang natahimik sa labas ng aming kwarto. Dahan-dahan naman akong tumayo noon sa aking pagkakaupo at lumapit sa pintuan. Pagdating doon ay inilapat ko ang aking mga tenga sa pinto upang mapakinggan kung may tao pa doon. Nang masigurado ko na wala na siya ay saka ko binuksan ang pintuan. Marahan lamang ang aking mga kilos upang hindi makalikha ng ingay papadudot. Binaybay ko ang aming hallway, nakiramdam sa aking paligid dahil baka bigla na lamang lumitaw kung saan ang nilalang na aking kinakatakutan. Malapit na ako noon sa pintuan palabas ng bahay nang marinig ko ang nakakakilabot na boses ni Isabel. Habang sinasabi na mama saan ka pupunta? Sama ako. Dito na ako hindi nakatiis at walang lingon-lingon na lumabas ng bahay. Sinarado ko ang pintuan ng aming bahay upang hindi ako masundan ni Isabel. Humahangos akong tumakbo palabas ng aming bahay
Nasa kalsada ako noon at malapit na sana sa bahay ng aking biyanan nang makita ko ang pamilyar na sasakyan ng aking asawa. Marahil ay nakita ko nito kaya naman dali-dali din po itong huminto doon. Pagkababa niya ay kita agad niya at tinanong kung bakit ako tumatakbo. Lumabas na rin noon ang kanyang kakilalang pare at nakinig sa aking kwento. Matapos kong maisalaysay ang mga nakakatakot kong karanasan habang wala ang aking asawa, ay nagsalita ang kakilala niyang pare. Sinabi nito na maaaring may espiritong nakapaloob sa manikang dala-dala ni Isabel. At sumanib ito sa bata upang kami ay takutin at gambalain. Nang marinig ko ito ay parang hindi ako makapaniwala dahil tingin ko ng mga panahong yon, sa mga ganung bagay ay hindi makatotohanan. Ngunit dahil sa mga nangyari ay hindi malabong ganun nga ang dinanas ni Isabel. Agad naman kami nagtungo pabalik sa aming tahanan. Pagkapasok namin ay naabot na naming nakaupo si Isabel sa aming sala. Yakap-yakap pa din niya ang manika at tahimik lamang ito na nakatingin sa amin. Nang makita niya ang paring aming kasama ay mas tumalim pa ang mga titig nito. Nilabas naman ng kakilalang pare ng aking asawa ang kanyang mga gamit at sinimula na magdasal. Kitang-kita namin ng aking mister ang pamimilipit ni Isabel sa sakit. Sumisigaw na din ito na parabang animoy napapaso ito sa bawat katagang binibigkas ng pare at tama ng holy water sa kanyang katawan. Akma sana nitong susugurin ang paring kasama namin, ngunit mabuti na lamang at naagapan namin ito at nahawakan. Ganun po pala talaga kapag tila may kumokontrol na kung anong nilalang sa iyong katawan. Parang mas malakas ka kumpara sa normal na iyong kalagayan. Kahit dalawa na kasi kaming may hawak sa kanya ay hirap na hirap kaming pigilan si Isabel. Ngunit hindi naman kami nagpatinag dito. At mas hinigpitan namin ang yakap sa kanya upang hindi siya makawala. Ang manika na hawak naman niya ay tila nasusunog ang bawat bahagi, kung saan siya natatamaan ng holy water na winiwiksik ng pare. Nagpatuloy lamang ito hanggang sa ilang sandali lamang ay naramdaman namin na nawala na ng malay si Isabel. Nabitawan na rin niya ang kanyang hawak na mantika. Agad naman itong dinampot ng pare at sinuotan ito ng rosaryo. Ayon sa kanya ay bumalik na sa manika ang kaluluwa ng sinaunang nakasanib kay Isabel. Dadalhin daw niya ang manikang yon upang mapabindisyonan at tuluyan nang mawala ang anumang masamang espiritu na nakakulong dito. Nang magising si Isabel ay wala siyang matandaan sa mga pangyayari, Papa Dudut, at takang-taka pa ito kung bakit nasa ganong posisyon kami. Hindi naman na namin binanggit sa kanya ang mga nangyari. Hinanap niya sa amin ang kanyang manika ngunit pinaliwanag namin sa kanya ng pare na hindi niya dapat hawakan pangmuli ang manikang yon dahil hindi niya ito kaibigan at nais siya nitong saktan. Hindi naman sa nagtanong pa si Isabel na tila ba naunawaan nito ang paliwanag na yon ng paring aming kasama. Matapos ng araw na yon, Papa Dudut, ay naulit pa ang mga bangungot na nangyari sa amin at natahimik na rin ang aming bahay. Kahit gano'n ang mga nangyari ay hindi nagbago ang tingin namin sa kanya at itinuturing pa rin namin siyang biyayang ipinagkaloob sa aming mag-asawa. Sa ngayon po ay may sarili ng pamilya si Isabel at sa Maynila naninirahan. Kami namang mag-asawa ay nananatili pa din dito sa aming bahay sa probinsya. Madalas pa din naman kaming bisitahin ni Isabel kasama ang aming mga apo. Hindi na niya masyadong matandaan ang mga nangyari sa kanya noong bata pa lamang siya
At wala na rin naman kaming balak na ipaalala pa ito sa kanya upang sa gayon ay hindi na din siya magulo at manatiling masaya ang kanyang buhay na may pamilya. Hanggang dito na lamang po ang aking liham, Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyong lahat sa oras na inyong nilaan upang basahin ang aking liham. Lubos na gumagalang, Agnes. Minsan ang mga biyayang dumarating sa ating buhay ay may kapalit na ibang bagay. Maganda man ito o di naman kaya ay hindi kaaya-aya na sa ating paniniwala na ito kung paano natin ito tatanggapin sa ating buhay. Tulad ng kwento ni Agnes. Bagaman at may hindi siya magandang karanasan sa kung anong ibinigay sa kanya ay natuto siyang tanggapin ito ng buo at walang pag-aalinlangan dahil sabi nga ng iba, walang anumang bagay na ating hiniling na makukuha natin ng madaliang paraan. Minsan ay susubukin tayo sa hindi natin inaasahang paraan bago ito makamtan, upang sa gayon ay mas maramdaman natin ang tamis at saya ng biyayang ating hinahangad. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel, ang Papa Dudut Family YouTube channel. Sana po'y mag-subscribe na po kayo. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.